Mayong adlaw sa tanan. Ato na. Shout out pala Luzon, Visayas at Mindanao, kapwa ko OFW. Ingat po kayo sa ating mga nanonood lagi sa ating mga vlog, sa mga datihan na mga subscriber at sa mga bagong pumasok. Marami po salamat sa inyong suporta at sana tuloy-tuloy po ang inyong pag-subscribe at suporta sa ating YouTube channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, lambing lang. Pwede subscribe mo na. Shout out sa lahat ha. Ingat po tayong lahat sa araw na ito. Expected na natin itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong bagong ombudsman, bagong appointed ni Bongbong Marcos, na sa proseso nito ay may mga dami pa lang mga proseso kung paano makakuha ng ombudsman. Pero sa umpisa pa lang nag-apply itong si Boyeng Remulla. Ay expected na talaga siya ang kukunin kapalit itong nag-retire dati ng ombudsman, itong si Martires. So ito na nga, ang wish ni Boyeng Remulla natupad na. So napanood ko yung una niyang gagawin daw, kailangan bulat-lat din daw yung mga record sa kaso ni BP Sara. So marami, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report nila. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dito. Kailan po kayo magsisimula sa ombudsman? Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang... Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. walang bago dito. Ang target pa rin ay itong mga Duterte, kasi alam na nga natin na ang tatargetin talaga unang-una ito ay mga Duterte. So, ang iba nito, sabihin nanginginig na daw yung itong si BP Sara, na para sa akin hindi siya nanginginig dito. Ay sa kanya okay lang naman eh. Di ba sinabi na nga niya yun, kung ma-impeach. Kung ito nga kaso dito sa ombudsman, kung anong haharapin ito, may mga abogado pa rin yan eh. Huwag tayong sabihin na sobra nating apektado sa pag-appoint ni Boyeng Remulla. Ay, Remulla lang yan. Ano ba naman yan? Kayo naman kasi, mga iba-iba yung mga sinasabi. Alam naman natin talaga si Remulla ang iupo dyan. Pero, ito, ang posisyon kasi ni Remulla, ang advantage dito, impeachment, pwede siyang ma-impeach. Di kagaya sa DOJ na hindi siya pwedeng ma-impeach diyan kasi iba yung kalakaran ng sa DOJ kasi dito sa sa ombudsman. So sa ombudsman, kapag may katiwalian ka rin diyan, hindi ka nagustuhan diyan o may nakikita rin na mga negatibo sa yung pamumuno sa diyan sa ombudsman, pwede kang filean ng kaso o sa impeachment nga din. So naalala ko dati yung Merceditas, ano ba 'yon? Yung babae na pinailan yun, di ba? Kailan nag-retire siya sa pagka-ombudsman. So, mangyayari din ito kay Remulla. Kapag ganyan, ang plano pa lang niya ngayon na kaupo pa lang sa pagka-ombudsman na mga Duterte kaagad, si BP Sara kaagad ang kanyang tinatarget dito sa CF at saka itong sa DepEd, di umano ay kailangan niyang silipin kasi may mga record naman daw doon yung si BP Sara. So, itong mga media kasi ngayon, ang hilig talaga na magtanong dyan kasi gusto talaga nilang mapatalsik si BP Sara. Alam naman natin na mga media ngayon, na mga malalaking media, ayaw sa mga Duterte. So, unang-unang tanong sa mga media yon. So, ito ngayon, ang mangyayari nito, hindi lang naman si BP Sara ang dapat dito sa ombudsman na file ng kaso. Ang dami. Huwag naman sanang mamili pa ng porket hindi ka aliado ni Bongbong Marcos, yan lang ang kanyang filean ng kaso sa ombudsman, imbestagahan sa ombudsman. Ang dami diyan ang kaalyado ni Bongbong Marcos na o kaya pinsan niya mismo, ito si Martin Romualdez. Bakit kung hindi ito ipapatawag sa ombudsman o kaya filean ng kaso sa ombudsman o kaya saang mang korte o saan man diyan ipatawag sa dito sa may Blue Ribbon Committee o kaya ito si Saldico, dapat kasi kung talagang transparent, mayroon tayong dito sa ating mga namumuno sa gobyerno, dapat lahat yan bulat-latin, hindi lang si VP Sara. Kasi alam na natin, kapag si Bongbong Marcos talaga magsabi na yung tao na yung gusto ko yan, di natin alam na ang kapalaran nito ni Boyeng Remulla, kasi gustong-gusto talaga niya magiging ombudsman, ay magiging kapalaran nito itong si Torre. Si Torre,
'Di ba? Ang laki rin ng naiambag kay dating Pangulong Duterte, Pangulong Marcos, kasi siya nag-ano kay Pangulong Duterte, kay Kibuloy, o sino pa yung mga nagkaroon ng mga kasong ano na si hindi natin halimbawa lang to, itong si Torre. Ano nangyari nung bandang huli? Laglag din siya kay Bongbong Marcos. Ito si Remulla, di natin alam na baka bandang huli ilalaglag nito ni Marcos kung talagang o paano kung yung walang accomplishment dito sa dito sa dito sa ombudsman. Ang target talaga nila dito, pahihinain pa itong mga Duterte kasi sumablay doon sila sa mga impeachment, sumablay sila doon sa mga ano-ano pang mga dapat haharapin ni VP Sara. Di ba ito si Boying Remulla, may mga kaso nga to sa may kaso pa tong hindi niya natapos diyan sa mga missing sa Bungiro. Ngayon, lumaktaw na naman tong ibang ahensya sa gobyerno dito sa ombudsman talaga kasi mas powerful kasi ang ombudsman kaysa dito sa Department of Justice. Kaya hindi ito pwede na sabihin ni Remulla na marami siyang magagawang kaso. Yung kaso nga ng missing sa Bungiro, hindi niya yung nagawa masyado Halos na nga niya iniwanan yun. Kaya lang nung nagkaroon na ng lumabas yung lumabas na witness dito kay Atong Ang at saka kay Gretchen Barreto, biglang nabuhayan siya ng loob. Pero hanggang ngayon wala pa din yang missing sa Bungiro. Hindi pa rin natin nakikita na successful ang kanyang pamumuno sa DOJ. Ang daming mga kaso. Si VP Sara may kaso rin to sa DOJ o sa NBI. Ang NBI under naman ng DOJ yun. Parang wala mang rin nangyari pa doon. So sa palagay ba natin nangangatog na talaga ang tuhod? Kayo naman na mga sumusuporta dito sa kay VP Sara, relax lang kayo. Huwag kayong maggawa-gawa ng kwento. Kasi titingnan natin kung ano talaga ang kapalaran nitong si Remulla diyan sa ombudsman kasi itong si VP Sara na impeach na nga sa House of Representatives, pagdating sa Senado wala, sumabit doon kasi mayroon pa tong nakabinbin na kaso sa may question din to sa Supreme Court. Dito sa sa may ombudsman, makikita natin dito kung ano ba talaga ang kanyang magiging kapalaran din sa kaso niya dyan. Kasi sabi niya, bulat-latin pa daw. Depende na rin yan kung ano makikita ni Boying Remulla. So, tayo nga dito, nagmamasid. Oo, hindi na tayo pwedeng, nagulat ka pa ba? Huwag ka na magulat. Ako din ako nagulat dito. So, hindi pwedeng luluhod ang mga Duterte dito sa isang tao lang to si Remulla. Kasi alam natin ang mga Remulla, napakapaborito ni Bongbong Marcos ngayon yan. Kasi dalawa silang Remulla nagiging cabinet secretary ni Bongbong Marcos, magkapatid. So, ganon, ang nakikita ko dito ni Boying Remulla ay uunahin talaga nito kay VP Sara. Kasi yan ang target nga naman talaga nila ang mga Duterte. Tapos ang mga kritiko ni VP Sara nito, grabing tuwang-tuwa sila lumulundag sa tuwa, lumulundag sa saya ang mga kalaban ni VP Sara kasi nga ito si Boying Remulla na ngayon ang nagiging ombudsman. Pero ako, hindi ako nito natakot na makulong si VP Sara. Kung makulong si VP Sara kung anong mga file na kaso pa dyan na idagdag nila dyan sa ombudsman kay VP Sara. Kung mayroon man, may mga abogado si VP Sara matitindi. Nako naman, yung iba kasi dyan, basta-basta nila makapag-komento. Yung iba pa nga dyan, naunahan pa nga ito nangyari ngayon kay Remulla, hindi daw ma-appoint. Mayroon ko nakikita na nagbablog ng ganyan. Kaya lang, ang hirap kasi sa mga nagbablog din, maunahan ninyo para lang din kayo magkapag ng content nyo na may views din. Ako wala akong pakialam sa views, basta ako komentaryo lang ako dito kung dapat ako kung ano yung ikukomentaryo ko. Ikukomento ba? Hindi komentaryo na kagaya sa mga sa radyo o kaya sa TV. Basta ako magkukomento ako kung ano nakikita ko sa Pilipinas ngayon na mayroon daw hindi talaga magandang mangyayari sa mga darating na araw. Ewan ko lang kung totoo yan. Tingnan natin kung saan ba talaga pupulutin ang Pilipinas. Kasi nga, di ba sabi, God save the Philippines. Yun ba yung kasabihan na yun? So, itong pagka-ombudsman ngayon ni Remulla, ang dami may mga kaso din yan sa ombudsman Pwede yan. Malay natin di matapos din yung kanyang
pagka-ombudsman. Kasi ang alam ko sa ombudsman, itong uupuan ngayon ni Remulla, 7 years ho yan. So kung nyari magpalit ng presidente, nandyan pa din yan. Ano pa lang ngayon may mga 3 terms mahigit, 3 years pa mahigit itong si Bongbong Marcos. So kung magpalit man ng magpalit man ng presidente, kung sinong papalit, kung halimbawa lang malaglag matanggal tong si VP Sara, di alam naman natin sa Pilipinas, no? Kahit may may kaso ka, may mga ba tawag nito, nakulong ka, pwede ka pa rin kakandidato ng pagka tatakbuhan mo sa Pilipinas Wala namang binabawal kasi kapag may kaso ka, hindi ka pwedeng tatakbo. Pag nakulong ka, hindi ka pwedeng tatakbo. Ganun na naman sa Pilipinas Bakit natin takot nito? Kung talagang yan ang gusto ni Marcos Bongbong na ipakulong si VP Sara, ba't kaya tayo takot dito? Kapag makulong si VP Sara, pwede pa rin siya tatakbo ng pagka-presidente Pag may kaso siya, pwede pa rin siya makatakbo ng pagka-presidente. Ano yung katakot natin dito? Bakit tayo nag-alala ng gusto dito kay Remulla? Anong mayroon kay Remulla ang dala? Ay nako, pagka-demonyo lang naman ang dala nito, pagka-hudas Yan lang naman ang dala-dala niyang nakikita pa natin ang itsura nito, mukhang dialysis na Malay natin, pagising nito bukas iba na yung maramdaman sa katawan niya. Ganon lang. Hindi tayo pwedeng sobrang guilty o kaya tayo sa sa kaso ni VP Sara. Kung talagang mayroon ang daming solusyon. Ang daming solusyon kapag nakikita na natin to na hindi na maganda ang kanyang pamumuno sa ombudsman, makikita natin na sobrang pang-aapi dito sa mga Duterte. Makikita naman yan kung ano talaga. Di alam na ng taong bayan yan kung anong gagawin. Sugurin yung ombudsman, rally tayo doon, anong gagawin. Ay, mga abogado nga si VP Sara, matitindi yan, abogado dyan. Ako, ay wala. Yung mga kritiko lang ni VP Sara niya na parang tuwang-tuwa sila kay Remulla. Ay di, sige, trabaho lang kayo dyan. Tayo lang dito, masid-masid lang din tayo.